Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Kumarurot, papasok sa isang fast food chain ang SUV na ito sa Mualboal sa Cebu. Isang sugatan at muntik pang maipit. Ang kabuang detalye na balitang yan, ihatid namin sa inyo maya-maya lamang. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay ang 2 piloto ng Philippine Navy matapos bumagsak ang sinasakyan nilang helicopter sa likod ng isang palengke sa Cavite City. Nangyari yan habang nagsasagawa sila ng training flight. Ayon sa mga saksi, tila sira ang makina ng helicopter na nagpaggewang-gewang pa sa Himpapawid. At nakatutok doon live si Chino Gaston. Chino? Mel Emil Pia, patay ang co-pilot at pilot ng isang trainer helicopter ng Philippine Navy matapos mauwi sa disgrasya ang kanilang training flight. Wasak na wasak ang Robinson R-22 trainer helicopter na ito ng Philippine Navy matapos bumagsak sa likuran ng palengke ng Cavite City pasado alas 6 kaninang umaga. Galing sa Sangley Point Naval Base ang helicopter at nagsasagawa ng training flight nang namataang paggewang-gewang sa ere. Ang tindi ng pinsala, kita rin sa mga litrato mula sa PNP Region 4A. UP-UP ang helicopter at naka-expose na ang makina nito. Naisugod pa sa ospital ng mga responding police at BFP personnel ang pilot at co-pilot ng helicopter na kinilalang sina Lieutenant John Kyle Bores at Ensign Iza Leona Takad ng Philippine Navy, pero nasawi pa rin ang mga ito. Kwento ng mga residente sa lugar, bukod sa nakita nilang paggewang-gewang ang helicopter sa Himpapawid, may kakaibang tunog daw ang makina nito. Sumabit pa raw sa mga punong kahoy ang helicopter bago bumagsak. Palapit po siya ng palapit dito sa palengke hanggang sa umikot po siya dito sa Talisay. Pag-ikot po sa Talisay, tumama po yung pinakaano niya po dun sa may puno ng Talisay, kaya po tumagilid po sila. Pag tagilid po nila, rumash na po sila pababa na po ng pababa. Para po siyang palyadong sasakyan. Bluk, gumaganon. Dahil bali-bali ho yung mga ipil Nasagi mo na yung ipil. Siguro yung pilot hinahanap ng magandang landing. Puno ng pagdadalamhati ang mga kaanak ng 2 sundalo na ang mga labi ay nakaratay ngayon sa isang punerarya sa Kawit, Cavite. Ayon naman sa Philippine Navy, wala pang resulta ang isinasagawang aircraft accident investigation na maaring magturo sa sanhi ng pagbagsak ng helicopter. Similar with all incidents na katulad nito, we cannot ascertain at this particular point in time na kung pilot error ba siya o mechanical or material failure. Let us just wait for the comprehensive investigation, sir, because our goal is to determine the cause of the accident with the primary objective of preventing such accidents from happening in the future. Pia, malaking kawalan para sa Philippine Navy ang pagkamatay ng 2 piloto. Unang-una, si Lieutenant Bores ay ilang beses nang nagpalipad ng aircraft at nagsagawa ng misyon dyan sa may West Philippine Sea. Samantalang si Ensign Takad naman, dati nang nagpapalipad ng eroplano at kasulukuyang nagsasanay sana para magpalipad ng mga makabagong helicopter ng Philippine Navy. Pia. Maraming salamat, Chino Gaston. Magsasagawa ng 2 araw na tigil pasada, Lunes at Martes, ang 2 transport group. Kaugnay po yan ang nalalapit na deadline para sa consolidation ng PUV Modernization Program na wala na raw urungan, ayon sa Pangulo. Nakatutok si Joseph Moro. Hanggang 25,000 miyembro ng grupong Piston at Manibela ang magtitigil pasada sa Lunes at Martes sa Metro Manila pa lamang. Sasabay yan sa pagpapaaga ng trabaho sa gobyerno sa Metro Manila sa alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Pati na ang pagbabawal sa mga e-trike at e-bike sa mga national roads. Sa taong bayan na nagko-commute ngayon pa lamang po
humihingi na po kami ng pangunawa. Ang 2-day strike ay pagkontra sa wala ng urungang deadline para mag-consolidate ang mga lumang jeepney sa April 30. Wala na pong extension yung modernization. Kung bibilangin ang tigil pasada sa ibang lugar, posible umanong umabot sa halos 100,000 ang lalahok at hindi lamang mga jeepney ang hindi ba biyahe. Majority ng traditional jeepneys, UB Express at iba pang mode of transport ang sasama po sa atin. Uulitin ko po, pati yung mga nalugi na mga kooperatibang nakapag-modernize na. Sa May 1, ituturing na ng mga kolorum yung mga jeep na hindi nakapag-consolidate, pero ayon sa grupong Piston at Manibela, mamamasada pa rin sila kahit hulihin sila ng LTO. Ayon sa Piston at Manibela, hindi na talaga sila sasali sa consolidation ng mga tradisyonal na jeepney. Ang prangkisang hawak nila ang ihaharap nila na wala umunong pwedeng bumawi kundi kongreso lamang. Dapat yung aming mga prangkisa, kada mag-e-expire siya, dapat renewable po ito. Pero ayon sa LTFRB, may ibinigay din kapangyarihan sa kanila para i-regulate ang mga prangkisa. Pag nakita ho namin yung mga jeepney nila, pwede ho namin silang tuluyan na hong tanggalan ng prangkisa. I-issuehan sila ng show cause order at bibigyan naman daw ng due process. Handa naman ang gobyerno na magbigay ng libreng sakay kung walang masakyan sa Lunes. Ayon sa LTFRB, halos 30% ng mga sasakyan ang mababawas dahil kolorum na ang touring. Kung jeepney lamang, lumalabas sa 23% ng mga luma ang hindi pa consolidated nationwide. Kung sa Metro Manila naman, halos kalahati ng mga jeepney ang hindi consolidated. Pero kung mismong ruta ang pag-uusapan, lampas 80% ng mga ito ang may mga consolidated na ng mga units kaya hindi na magkukulang ng sasakyan ayon sa LTFRB. Sa mga kulang naman, magpapabiyahe raw ng mga sasakyan mula sa mga pinakamalapit na kooperatibang consolidated. Very, very confident po kami na may masasakyan po ang mga pasahero by May 1. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Halos 6,000 face-to-face classes na ang sinuspindi dahil sa matinding init ng panahon. Base po yan sa pinakahuling datos ng DepEd. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Antayin yung mga sundo niyo. Kanya-kanyang pili ng maaaliwalas na susuotin at diskarte kontra init ang mga estudyante sa Legarda Elementary School sa Maynila. At karamihan ng kanilang sundo nakapayong. Nilimita man kasi ang klase para iwas init sa hapon, susuong pa rin ang mga estudyante at sundo sa init ng uwian, alas 12 ng tanghali. More on lang po sila, water, tapos yung likod po nila, lalagyan ko talaga ng sapin. Nagkaubo po yung tatlo ko. Sa tingin niyo dahil din sa init? Feeling ko po. Mainit. Minom ng tubig. Meron ka bang panyo, towel? Apo. Anong ginagawa mo sa panyo at towel? Pag pinupunas yung pawis. Hindi lang naman mga bata kasi kahit mga teachers. We make sure na ang ating school clinic laging open yan. Tapos ang ating mga teachers naman ay well-trained when it comes to basic first aid. May libreng purified water sa paaralan. Malalaki ang bintana ng mga classroom at may mga electric fan kahit sa covered court. Pero sabi ni Mommy, Kunti na lang po ang ventilador sa loob ng classroom. Naiinitan po sila. Ibababa ng tuyon. Siguro baka lang nasira pero pinapagawa naman. Hindi rin gusto ng ilang magulang ang salitang schedule ng dating pang-umaga at panghapon dahil wala nang nagkaklase sa hapon. Ang nasa campus sa Limbawa ngayong araw, asynchronous muna ang klase kinabukasan. Sa tingin niyo po, nababawasan yung natututunan nila? O parang ganun po. Anong mas gusto niyo po sana kung kayo ang tatanungin? Mas gusto ko po yung araw-araw po. Pumapasok. Paano yung init po? Yun nga lang po, ang kalaban ngayon talaga. Pansamantala lang naman ganito tayo. Sa Palanan Elementary School sa Makati, may blended learning din dahil pinaikli ang klase. 6 a.m. to 10 a.m. ang pang-umaga at 3:30 p.m. to 7:30 p.m. ang panghapon. Pero sa panghapon, may mga pumapasok na kahit wala pang alas 3, sabay sa kasagsagan ng init, na ayon sa Pag-asa ay aabot ng hanggang alas 4 ng hapon. Sa air-conditioned namang classroom, pinaghihintay ang mga maaga.
Ang mga classroom na mga walang aircon, Kahit po sila walang aircon, when well ventilated naman po siya. So may mga electric fan po at ang mga classrooms po namin, may mga windows po kabilaan. air-conditioned din ang nakahandang school clinic. May sariling water filtration system itong Palanan Elementary School at nakakabit dyan itong water fountain na ito. Dito pwedeng umigib o kumuha ng tubig yung mga estudyante at mga teacher pag naubos na yung baon nila. Check natin. Malamig, parang galing ref. Pero ang reklamo ng nakausap kong magulang kahapon, masyado ng gabi ang uwian. We coordinated already with the barangay and the SPTA. So yung pag-uwi po nila, talaga po ma'am na naka-monitor po yan. At ang mga magulang po ay sinasabihan po namin sila na sunduin ang mga bata on time. Kung sila may minsang pasok pa sa campus, ang halos 6,000 ibang paaralan sa buong bansa, suspended ang face-to-face classes dahil sa matinding init. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Umabot sa 500 pamilya ang apektado ng nangyaring sunog sa barangay Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Kwento ng ilang nakaligtas, napilitan silang tumalon sa dagat sa kasagsagan ng apoy. Tinutukan yan ni June Veneracion. Sa laki ng apoy at kapal ng maitim na usok, naging pahirapan ang pag-apula sa sunog na tumupok sa nasa 300 bahay sa barangay Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Bukod sa mga binutas na pader ng bahay para maipasok ang hose ng tubig ng mga bombero, tumulong na rin ang mga residenteng nagsiakyat sa bubong para magsaboy ng timba ng tubig. Sa pagtaya ng BFP, nasa 500 pamilya ang naapektuhan ng sunog na naapula makaraan ng 9 na oras. Ang tinitignan po namin na possible na pinagmulan po is sa electrical po according to witnesses, pero under investigation pa rin po yung... Ganito na ang itsura ngayon ng Isla Puting Bato. Ang mga residente, kanya-kanyang salba kung ano pa ang pwedeng mapakinabangan. Bakas naman sa katawan ng ilang nakaligtas ang hirap na pinagdaanan. Kwento ni Christian, nagkasugat-sugat sila nang tumalon sa dagat para hindi matrap sa sunog. Sobrang init, sir. Grabe, nakakaano. Kahit nasa dagat ka, init. Parang malalapnos yung balat mo. Kaya yung balsang malapit, tinulak pa namin palayo ng lao para lang maano sa init. Pagsisidin sa dagat ang ginagawa ngayon ng mga gaya ni B-Boy. Isa siya sa mga nangangalakal na walang katakot-takot na umilalim sa marumi at delikadong tubig para maghanap ng mabebenta. Walang laman na container ng tubig lang ang gamit niyang pampalutang. Para lang may maano kami, sir, pambiling bigas, tubig, tiyatsaga na lang kami, sir. Dahil sa gawa ng kahirapan, sir. Sobrang hirap. Oo lang. Karamihan sa mga nasunugan ay nasa evacuation center. Dito, init naman ang isa sa kanilang kalaban. Kagabi, wala po kami tulog. Nakakapaypay kasi sobrang init po eh. Kasi? Hinika po kasi siya pag ganyan eh. Pag hinika siya, hindi ko alam saan ako magsasaksak ng nebulizer. Kumpleto ang pamilya ni Arnold sa evacuation center. Pero hindi mapigilan ang kanyang mga anak na maluha. Ang 3 kasi nilang alagang pusa ay nasunog sa loob ng kanilang tinitirhan. Ganon talaga mararamdaman mo pag mahal mo yung isang bagay. Tao o hayop man yan. Iba talaga, sir eh. Sa mga ganitong pagkakataon, ang iba, sa pananampalataya na lang umaasa na muli silang makakabangon. Talaga nagtitiwala na kahit anong sakuna na dumating sa buhay ng tao, hindi ganyan papabayaan magkakailan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Hindi dapat masamain ng China ang ginagawang joint patrol ng magkakaalyadong bansa sa South China Sea. Yan ang nilinaw ng Amerika bago ang Trilateral Leaders Summit kasama ang Pilipinas at Japan. Live pa rin mula sa Washington, D.C. Nakatutok si Maris Umari. Maris?
Mel, pasado alas 6:30 na ng umaga ngayon dito sa Washington, D.C. sa Amerika at sa loob lamang ng ilang oras ay gaganapin na po ang makasaysayan at napakahalagang Trilateral Leaders Summit sa pagitan ng pinakamatataas na leader ng Pilipinas, Japan at Amerika rito sa White House na nakikita niyo po sa aking likuran. Sa gitna po ito ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Mag-aalas 8 kagabi oras dito sa Washington, D.C. nang lumapag ang eroplanong lulan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Joint Base Andrews Airport sa Maryland. Sinalubong siya ng mga opisyal ng Embahada ng Pilipinas at Amerika. Ang pagdalo ng Pangulo sa makasaysayang trilateral meeting, bahagi raw ng mga paraan para masolusyonan ang problema sa West Philippine Sea. Sa gitna ng mga mas mapangahas na kilos ng China, bagay na ikinababahala rin daw ng Amerika. All of these things that we're doing is precisely in that direction. For so many years, the Filipino patience has been stretched to the limit. We've been watching those tensions with great concern. And we again urge the PRC to abide by the 2016 ruling and to recognize, as we do, that the Second Thomas Shoal falls within the Philippine Economic Exclusion Area. And we will continue to make that point. When the President spoke to President Xi, he very clearly made our concerns known about Chinese activities in the South China Sea. Hindi raw layo ng mga hakbang na ito na may makaalitang anumang bansa ang Pilipinas, kundi makiusap lang na sumunod sa international rules-based order. Wala rin daw dapat masamain ang China sa pagsama-sama ng mga magkakaalyadong bansa para magsagawa ng mga joint patrol gaya ng ginawa ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia noong isang linggo. There's no reason to overreact to this. This is about freedom of navigation. It's about adherence to international law. It's about proving the simple point that we and our allies will fly, sail, and operate wherever international law permits us to do. And it does in the South China Sea. Bukod sa issue ng West Philippine Sea, pagsusulong sa mas matatag na economic cooperation sa tatlong bansa ang layo ng pulong. Ayon kay Romualdez, inaasahan makalilikom ng $100 bilyon na investment ng ating bansa sa Trilateral Summit na ito. Mel, bago ang Trilateral Summit ay magkakaroon pa ng bilateral meeting ang ating mga kalihim ng Department of Foreign Affairs at Department of Trade and Industry sa kanilang mga counterpart kung saan inaasahang may mga kasunduan pang malalagdaan. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa White House sa Washington, D.C. sa Amerika para sa GMA Integrated News. Ako po si Mariz Umali, nakatutok 24 oras. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Ilang posas at pamalo ang natagpuan ng mga otoridad sa isang bagong bukas na kahadeyero sa in-raid na Pogo Hub sa Tarlac. Nahanap na rin nila ang ilang data na magagamit sa investigasyon. At yan ang tinutukan ni Salima Refra. Gamit ang acetylene torch, pinagbubuksan ng mga otoridad ang natitirang 16 na volts sa sinalakay na umano'y scam hub sa Bamban, Tarlac. Sa isang vault, nakuha ang isang pares ng posas at isang retractable na pamalo. Nakabibigla, no? Pero typical na talaga nakita tayo ng posas, pamalo sa mga pogo. So siguro sa mga pagkakataon na hindi nila namimit yung kanilang mga kotas, pinaparusahan sila. Yung mga biktima natin, yung Malaysian at saka yung Vietnamese ay nagsabing pinapalo talaga sila. Pinupusasan, paminsan-minsan binubugbog, binabatukan, verbal abuse. So, lahat na ng klase ng abuso meron dito. Nakita na rin ang hinahanap na seed phrases o passcodes para sa digital at crypto wallets. Nasa 2.3 million na cash na pinaniniwala ang operational fund ng kumpanya ang na-recover, pati na mga cellphones, sari-saring flash drives at iba't ibang dokumento. Kabilang dito ang mga rehistro ng mga sasakyan at mga immigration at DOLE IDs. Ang mga ito idadaan sa digital forensics at verification ng iba't ibang ahensya. Pero may 2 vault pa sa tinaguriang scam farm ang hindi mabubuksan dahil hindi sakop ng break open order ng korte. Samantala, binasahan na ng sakdal ang 8 dayuhang kinasuhan ng illegal detention at human trafficking sa Capas Regional Trial Court.
Matatandaang ni-raid ang compound noong Marso matapos ang mga sumbong ng illegal detention at pananakit sa ilang POGO workers. Naghain ng not guilty plea ang 5 Chinese at 2 Vietnamese na akusado habang nagmosyon naman ang Malaysian General Manager na ibalik sa prosecutor ang kaso sa kanya para dumaan sa preliminary investigation. Ibinasura naman ng piskalya ang mga reklamo sa Pinay na middle manager umano ng POGO. Ang mangyayari niyan, magkakaroon na ng pre-trial tapos pupunta na sa trial. So, doon na lang magpepresenta ng ebidensya during the trial. Base pa lamang po sa testimonial evidence ng mga biktima, malakas na po. Pangalawa, magmula nung kami pumasok rito at nakuha namin yung mga ebidensyang nireturn namin doon sa warrant, mas lalo kaming naniniwala na mas marami pa kaming makakasuhan dito sa regular filing. Ongoing pa ang case build-up para sa mga ihahaing reklamo laban sa tunay na may-ari ng Zunyo One Technology at mga nagpapatakbo nito. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Balik Pilipinas na ang Dante Squad kasunod ng well-deserved vacation sa Amerika. Sobrang saya nga raw ng kapuso royal couple na sina Marian Rivera at Dingdong Dantes na makabawi sa kanilang mga anak after ng kanilang busy schedule. Makichika kay Nelson Canlas. Nakakasama kayo ng Dahil naging busy sina Kapuso Primetime King and Queen Dingdong Dantes at Marian Rivera sa promotion ng kanilang box office hit movie na Rewind noong December. Nitong Holy Week break lang daw sila, nagkaroon ng mahaba-habang oras na makasama ang kanilang kids. Kaya naman pinuntahan daw nila ang mga lugar na ni-request ng mga bata ng mag-family bonding sa Amerika. Sobrang sarap kasi magkakasama kami ng mga bata. Yung travel na to, para talaga sa kanila, inali talaga namin. So sa lahat ng pinuntahan namin, talaga nakadepende kami sa kanila. So kung anong gusto niyo? Parang nag-Disneyland kami, SeaWorld, Legoland, yung talagang lahat para sa kanila. Sabi ko nga kay Dong, yung mga ngiti nung dalawa, pag pinapanood namin, super priceless talaga na sobrang happy nila. Ang bakasyon tila mini social detox din para sa pamilya kaya hindi raw sila gaanong nag-post. At gaya ng ilang magulang, seryosong usapin daw para sa Dongyan ang pagpapagamit ng internet sa mga anak nilang sina Zia at Sixto. Si Zia lang, meron siya because of school. That's it. But other than that, wala silang device. Dati meron pero tinanggal na namin dahil mas gusto lang namin na may limitation pagdating doon. Tsaka pwede naman mag-bonding like yung sinabi ni Dong na manonood kami. Naniniwala rin ang dalawa na parents ang nagsiset ng magandang example para gayahin ng kids. Nagsisimula yan syempre sa modeling sa aming mga magulang. So kailangan nakikita din nila na kapag magkakasama kami, halimbawa sa mesa, walang may hawak ng telepono para sila rin, hindi sila matempt, di ba, na gumamit ng ganon. Busy ngayon si Dingdong sa mga taping ng paboritong game show ng bayan na Family Feud. Habang malaki naman ang pasasalamat ni Marian sa suporta sa kanyang bagong GMA Prime series na My Guardian Alien. Excited ako every time na pupunta ako sa taping at saka nagpapasalamat ako sa magandang pagtangkilik ng mga manonood. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.